Magandang araw sa lahat, lalong-lalo na sa ating kagalang-galang na guro na si Ginang Mercy T. Alsonado. Ako nga po pala si Binibini Juraza P.S. Pedosa mula sa BSed Filipino 3A at ang aking itatalakay ngayon ay tungkol sa panulaan sa panahon ng Kastila. So, ang ating talakayan ngayon ay may tatlong layunin. Una, maipaliwanag at matalakay ang tungkol sa panulaan sa panahon ng Kastila. Pangalawa, mailatag ang iba't ibang uri ng tula na lumaganap sa panahon ng Kastila. At panghuli, makilala ang mga makatang gumagamit ng magkahalong Kastila at Tagalog o kilala rin sa tawag na Ladino. Panulaan sa panahon ng Kastila. Kung tutuntunin natin ang bakas na panulaang Pilipino, matutuklasan nating sagana sa maririkit na tula ang Pilipinas bago pa man dumating ang mga Kastila. Ito ay dahil makulay at mayaman sa kalikasan ang ating bansa. Naging inspirasyon sa paggawa ng tula ang mga bagay na nakikita sa ating kalikasan. At ang pagtula ay naging natural na daluyan ng karanasan ng masa na binibigkas sa panahon ng kanilang pagtitipon-tipon. Sa pagdating ng mga Kastila sa Pilipinas, dinala nila ang pamamaraan ng pagsulat ng mga tugma at ang mga katutubo naman ay hindi nakaiwas sa paggaya ng mga iyon. Ginaya ng ating mga katutubo ang mga estilo sa pagbigkas at paggawa ng tula. Sa panulaan sa panahon ng Kastila ay may lumabas na mga Ladino. Ang mga Ladino ay mga makatang gumagamit ng magkahalong Kastila at Tagalog. Ilan lamang ang mga babanggitin ko sa mga kilalang manunulat na Ladino. Una narito si Fernando Bagong Banta, pangalawa si Tomas Pinpin, at pangatlo si Pedro Suarez Osorio. Ngayon naman ay isa-isa nating kilalanin ang mga kilalang manunulat na Ladino. Una ay si Fernando Bagong Banta. Si Fernando Bagong Banta ay kinikilalang unang makatang Pilipino na nailimbag ang pangalan. Nakapangalan sa kanya ang isang walang pamagat na tula na kinikilala ngayon sa pamagat na Salamat ng Walang Hangga. Ang tula ay isang papuri sa naturang aklat ni Padre Francisco de San Jose at pangangaral sa mga kapwa Tagalog na basahin ito upang makatamasa ng karunungan. Binubuo ito ng 112 taludtod sa salitang Tagalog at Espanyol. Ito ay ilan lamang sa mga saknong na nakapaloob sa akdang Salamat ng Walang Hangga. Salamat ng walang hangga, gracias si Dem Sempiternas, sa nagpasilang ng tala, Alcohezo Saler la Estrella, nakapagpanaw ng dilim, equidestiere la tinieblas, sa lahat ng bayan natin, cui todo esta nuestra tierra. Mapapansin natin sa akdang Salamat ng Walang Hangga ang magkahalong mga taludtod na nakasulat sa wikang Kastila at Filipino. Ilan lamang ito sa mga wikang Kastila na nakapaloob sa tula. Gracias si Dem Sempiternas, Aquehezo Saler la Estrella, equidestiere las tinieblas, cui toda esta nuestra tierra. Ang mga nakasulat naman sa wikang Filipino ay Salamat ng Walang Hangga, sa nagpasilang ng tala, nakapagpanaw ng dilim sa lahat ng bayan natin. Ngayon naman ay kilalanin natin si Tomas Pinpin. Sino nga ba si Tomas Pinpin? Si Tomas Pinpin ay tinaguri ang ama ng paglilimbag sa Pilipinas. Siya ay isang manlilimbag, manlalathala at manunulat mula sa Abukay, Bataan. Noong taong 1610, isinulat niya ang librong Pag-aaralan ng mga Tagalog ng wikang Kastila na siyang pinakaunang nailimbag na kasulatang katha ng isang Pilipino. Makikita ang pabalat na pahina ng libro ni Tomas Pinpin sa aking PowerPoint presentation. Ngayon naman ay dumako tayo sa huling manunulat na si Pedro Suarez Osorio. Si Pedro Suarez Osorio ay nagmula sa Ermita, Maynila at isa sa mga unang makatang Filipino na nagsulat at naglathala ng tula. Ang kanyang tulang Salamat ng Walang Huyang ay nalathala sa aklat na Explicasyon de la Doctrina Cristiana in Lingua Tagala ni Padre Alonso de Santa Ana na nalathala noong 1627. Gumagamit ito ng anyo ng dalit o may sukat na wawaluhin. Ito ay ilan lamang na mga saknong na nakapaloob sa tula. Salamat ng walang huyang sa iyo, Diyos kong maalam, nitong iyong awang mahal sa aming Katagalugan.
Nang kaming mga binyagan, may basahin gabit araw, na aming pag-aaliwan dito sa bayan ng Lumbay. So ito ang ilan pang mga halimbawa ng tulang Kastila. O libro preciosa pieza, tu ente contenias e encierras, cualquiera doctrina buenanang, cui dentro el alma penetra. O sulat na lubhang mahal, ikaw ang pinagpalamnan, di lang magandang aral, nakakataos sa loob. Ano nga ulit ang tawag sa mga makatang gumagamit ng magkahalong Kastila at Tagalog? Tama, ang tawag sa kanila ay Ladino. Panay na panrelihiyon ang paksa noon ng mga tula na salit-salit sa paggamit ng dalawang wika, ang wikang Kastila at Tagalog. Si Padre Francisco de Buencochillo ay isang paring Agustino, ang unang Kastila na sumulat ng isang pag-aaral at pagsusuri sa panulaan ng kanyang aklat na Arte Poetica Tagala. Natagpuan ito ni Wenceslao Ritana at ipinalimbag sa Madrid noong 1895. Inilahad ni Padre Francisco sa akdang ito ang sining ng pantigan at aliw-iw ng mga tula. Narito naman ang iba't ibang tula na lumaganap sa panahon ng Kastila. Una ay ang tulang pasalaysay. Ilang halimbawa ng tulang pasalaysay ay ang awit, korido at pasyon. Ang awit ay isang tulang pasalaysay na may sukat na 12 pantig. Ito ay binabasa ng paawit. Ang kumpas o musika ay mabanayad at mabagal. Ang korido naman ay isang tulang pasalaysay na may sukat na 8 pantig bawat taludtod at may 4 na taludtod sa isang saknong. Binibigkas sa pamamagitan ng pakantang pagpapahayag ng mga tula. Ito ay binabasa ng paawit. Ang kumpas o musika ay masigla o aligro. At panghuli naman ay ang pasyon. Ang pasyon ay patulang salaysay ukol sa buhay, paghihirap at pagpapasakit ng Panginoong Hesukristo. Ang ikalawa namang tulang lumaganap sa panahon ng Kastila ay ang tulang dula. Ang halimbawa ng tulang dula ay moro, komedya, tibag at panuluyan. Ang moro ay itinatanghal sa entablado tuwing araw ng pista. Ang moro ay itinatanghal sa entablado tuwing araw ng pista upang magdulot ng aliw. Ang komedya naman ay ginagamit kung saan ang mga nagsisiganap ay nagsasaad ng kasiyahan o pagpapatawa sa bawat salitang namumutawi sa kanilang bibig. Ang tibag naman ay pagtatanghal tuwing buwan ng Mayo sa paghahanap ni Reyna Elena sa krus na pinagpakuan kay Jesus. At ang panghuli naman ay ang panuluyan. Ito ay tungkol sa paghahanap ni Maria at Jose ng matutuluyan upang iluwal ang sanggol na si Jesus. At ang huling tula naman na lumaganap sa panahon ng Kastila ay ang tulang patnigan. Ilang halimbawa sa tulang patnigan ay ang duplo at karagatan. Ang duplo ay isang larong may paligsahan sa pagtula, kaya maaari ring mauring tulang patnigan. Ang mga lalaking kasali ay tinatawag na duplero at ang mga babae naman ay duplera. Ngayon naman ay dumako tayo sa karagatan. Ang karagatan ay isang pagtatanghal na patula at maipapalagay ring isang ritual dahil ito'y maaaring isagawa sa paglalamay sa patay o kaya'y bilang isang uri ng pagdiriwang sa ika-4 na araw, ika-9 na araw o sa ika-40 araw o kaya sa pagkaraan ng isang taon. Nabibilang sa tulang romansa na nanggaling sa Europa ang awit at korido. Karaniwan ang katutubong tulang pasalaysay na awitin dahil tradisyon ito sa ating bansa. Hangad ng mananakop na Kastila na ipabasa ang awit at korido upang malinaw ang makabuo ng mamamayang makatao at makadiyos. Sa tulang pasalaysay o mga awit at korido, nangunguna ang Florante at Laura ni Francisco Balagtas at ang Ibong Adarna. Sa konklusyon, ang panulaan sa panahon ng Kastila ay isang salamin ng kasaysayan at kultura ng mga Pilipino. Sa kabila ng mga pagsubok at pang-aapi, naipahayag nito ang damdamin ng mga tao, ang hirap, pag-asa at pagmamahal sa bayan.
Ang mga tula ay naging daluyan ng revolusyonaryong kaisipan, nagbigay boses sa mga nais ipaglaban ang kalayaan at pagkakakilanlan. Ipinahayag din na bago pa man dumating ang mga Kastila sa ating bansa, mayaman at masagana na sa maririkit na tula ang Pilipinas. Iyon lamang po ang aking talakayan sa araw na ito. Maraming salamat.